Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po naman, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o yung ating pagninilayan, bakit kailangan pang dumaan sa pagsubok? At ano naman kayang gagawin mo kapag dumaan ka sa mga matitinding dagok ng buhay? So, sinasabi natin na kapag duda ka sa iyong pananampalataya, ay doon pumapasok yung may takot ka. Na para bang wala ka nang mapupuntahan, di ba? So yung pagsubok kasi guys, kagaya siya ng pagbili natin ng appliances. Di ba? Pag bumili tayo ng halimbawa ng electric fan, ng ilaw, hindi ba tinitesting muna natin yan sa mga nagtitinda? Baka mamaya hindi umaandar, di ba? Pag hindi mo yung pinitesting, pag uwi mo, baka hindi mo yun magamit. Ibig sabihin, baka na-scam ka lang o nagbudol ka lang. At siyempre, unang-unang security dyan, yung safety, di ba? Kailangan pag binili mo yung isang gamit, ay kailangan safe ka. Baka mamaya sumabog yan. Di ba? So, kahit na anong uri pa ng pagsubok, di ba? O ng appliances, guys. So, sa buhay natin talagang dumadaan po tayo lahat sa pagsubok. Depende kung anong pagsubok ang mapupunta sa'yo. Hindi natin alam at kung anong level. High level ba to? O mga minor trial lang? O major talaga? So, isa sa kasaysayan, guys, ng Biblia, Old Testament, ang isang taong pinakadumanas ng matinding pagsubok, baka hindi mo rin to kayanan. Hanggang sa panahon natin ngayon, wala pa akong nabalitaan na ganung pagsubok na kanyang naranasan. So, itong si Job, guys. So, kung yung istorya nito, kung alam nyo, siguro may idea na kayo. Pero kung wala pa, basahin nyo sa Biblia kung sino itong si Job. So, itong si Job, guys, isang mayaman sa panahon nila, mayaman na tao, at maayos ang kanyang buhay. Hindi rin siya masamang tao, guys. Hindi rin siya masamang tao. Subalit nung sinibok nga nitong si Satanas ang Diyos, sabi niya sa Diyos, kaya ka lang yan pinupuri dahil na magaan ang kanyang buhay. Di ba? Mayaman sila, maayos. Walang pagsubok. Tignan ko lang, pag yan ay binigyan mo ng pagsubok. Di ba? Hindi ko lang alam, baka itakwil ka niyan. Yan ang sabi ni Satanas. At dahil doon, pumayag ang ating Diyos na, sige nga, subukan natin itong si Job kung anong mangyayari. So, ito na nga nangyari, guys. Napakasaklap ang nangyari. Imagine mo, kasi nung panahon na yon, pag mayaman ka, marami kang ang property na tinuturing nung time na yon, mga halagang hayop, kambing, baka, yan. Napakarami, thousands of ang kanilang farm. Kaya nga mayaman sa panahon ngayon. Sa panahon natin to, siguro mga sila Manny Villar, sila Henry C. Yan. Ganyan sila kayaman, talagang mayayaman. Akalain mo, nung sinubok na, isang araw lang, lahat ng kanyang alaga, patay, guys. Patay. Di ba? Dumating yung kanyang katiwala, sabi niya, namatay po lahat ng alaga natin. Hindi ko malaman sa ano pong kadahilanan. Di ba? Siyempre, sino hindi mabibigla? Kayamanan yan eh. Nawala. Tapos hindi pa natatapos yun, dumarating na naman. Yung isang katiwala niya sa bahay. Ito ang pinakamasaklap, guys. Sinabi nung kanyang katulong sa bahay o katiwala, Job, sabi niya, malungkot na balita, yung lahat ng anak mo patay. 10 yun, guys, 7 lalaki, 3 babae, patay lahat. Imagine mo, guys, imagine mo na lang, di ba? Imaginein mo yung mamatayin ka lang ng isang mahal sa buhay, di ba? Kapatid mo man yan, anak mo man yan, nanay mo man yan. Sobrang sakit na, parang hindi natin matanggap. Totoo yun. Yan ang pinakamasaklap, pinakamalungkot sa buhay ng tao ay mamatayan. Ito 10, guys. 10 anak niya patay. Isang araw lang din. Hindi pa natatapos actually yung isang araw. Namatay din. Di ba? At pagkatapos na, hindi pa natatapos dyan. Meron pa siyang isang pagsubok. Nagkaroon pa siya ng ketong sakit. Di ba? Alam naman natin yung panahon na yun, di ba? Pag may ketong ka, parang may COVID-19, guys. Nakakahawa ka, walang pwedeng lumapit sa'yo, naka-isolate lang kayo.
Di ba? Napakasaklap. Iniwan na siya ng mga kaibigan niya, yung mga pinagkatiwalaan niya, di ba? Yung tinuturing niya mga kakampi niya. Wala. Dahil nagkasakit na siya at pati ari-ari na sumatutad, back to zero siya at may sakit pa. Di ba? Grabe, di ba? Kung kanino tatama yun, parang hindi yata kakayanin kung mahina ang yung pananampalataya. Pero sabi nga niya, sabi sa Job, chapter 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas ako parang ginto. So, yun guys, di ba? Malinaw. Di ba? Alam ni Job na alam niya ang pinagdadaanan. Di ba? Alam ng Diyos ang kanyang pinagdadaanan. Una, may tiwala siya sa Diyos. Ano man ang kasaklap, di ba guys? Nakwento ko naman. Grabe, di ba? Namatayan siya. Nawalan na siya ng anak buhay. Nawalan pa ng mga mahal sa buhay. Nagkasakit pa. Di ba? So, may tiwala siya ano man ang mangyari sa kanya. Kaya nga sabi niya, para akong ginto. Kasi di ba ang ginto, guys, di ba? Bago makuha yung totoong ginto, yung pure gold, talagang pinapadalisay pa yan, di ba? Sa ginto, sa apoy. Pinapaapoy pa lang yan. Pagkahukay sa lupa, kung ano man makita yung parte ng ginto, isasalang yun sa mainit na kalang. Tapos nga guys, pagka mainit na, hiwalay yung talagang pure gold. Yun ang ginagawang singsing, ginagawang kwintas, gold bar, so kung ano-ano pa. So ibig sabihin guys, ang buhay natin ay kailangan talagang madalisay muna. O dumaan muna sa pagsubok. Huwag sanang ganun katindi, baka hindi mo kayanin. Pero sabi naman ni Lord na hindi ka naman bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kaya. So kung sa panahon natin ngayon guys, di ba, huwag kang kumapit sa mga idolatry o mga Diyos-Diyosan. Una, Diyos-Diyosan sa pera, guys, di ba? Kung marami kang pera, akala mo Diyos ka na, wala ka ng kamatayan. Ginagawa mo na ang lahat, di ba? Ginagawa mo na ang lahat. At pag may kapangyarihan ka, lalo na ngayon, panahon na naman ng election, di ba? Yung mga makakapangyarihan at may yaman na tao, lumalabas. Ang daming commercial, daming pera. Pinamumudmod, ayuda, di ba? Para lang manalo. Di ba? Sana kung sa ngayong election po, mag-ingat tayo. Doon talaga tayo sa mga naglilingkod sa bayan at makikita natin mga resibo, di ba? Medyo napunta ng konti sa politiko. Yung kakainis ko. Sinis ko, guys, ha? So, yun na nga, guys. So, tayo dumadaan talaga sa pagsubok at wala namang exempted po sa atin. Ang importante lang yung may tiwala tayo sa Diyos. At pagkatapos naman ng pagsubok na yon, dadalisay tayo, magiging tayo parang katulad ng ginto. Dahil nagtiwala tayo sa Diyos, kaya malalagpasan natin yan. Kaya yung kwento ni Job, guys, short resulta, binalik ni Lord ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang ketong, yung kanyang 10 anak, guys, binalik pa. 10 anak din ulit na mas maganda at mas gugwapo pa. So, yun po, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos na ano man ang ating pinagdaraanan, na akala mo ay dead end na, katapusan na ng mundo, nangihina ka na, iniwan ka na ng lahat ng kakilala mo, wala nang tumutulong sa iyo. Huwag kang mag-alala. Never kang iiwan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na dumadanas ng matinding pagsubok sa kalusugan, sa pamilya, at sa pinansya. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Ipagkakaloob sa iyo ang maging malakas ka, di ba? Para talunin ang mga pagsubok at bibigay sa iyo kung ano mga yung kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na matindi na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano po ang mga mabibigat na karamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit, Lord, para sa kanyang pamilya. Alam naman po namin na walang posible sa iyo kung iyong lulubin. At ganoon din po sa pamilyang dumaranas na matinding pagsubok, nagkawatak-watak, nagkasira-sira, dahil hindi nakakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkatawaran sa mga kasalanan na nagawa nila
sa isa't isa at manumbalik ang kanilang magandang pamilya, mabuting pamilya at pagbigis-bigis ninyo pamilya. Ganun din po sa financial load na kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas load, ng ulam, pambaon sa mga bata. Iniisip pa kung saan po kukunin, paano nila may tatawid ang maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at kahinaan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.